Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padayaw, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, and to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life isn't like any other. Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinayang maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa gabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit nito ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso sa ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may mga nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Patawad kung ang mga dinadaanan ninyong kalsada, tulay at proyektong pinondohan ng taong bayan ay madalas masira. Patawad kung ang krimen, iligal na droga at terorismo ay tila unti-unti nang lumalapit sa pintuan ng ating mga tahanan. At patawad kung wala tayong malinaw at tunay na independent foreign policy. Kung kaya't tila'y tayo'y naiipit sa tunggaliang namamagitan sa mga superpowers tulad ng China at Estados Unidos. Madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan. Mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation, sa pagkidnap ng aking ama, hanggang sa mga samut-saring paratang na pilit inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Marahil ay matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila ng pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa mga susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa, walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga, moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan, na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw, nga wala na tay Pilipinas, nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation.
Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bungolan. Ayan, so alam niyo ba mga kaibigan na nadiskaril na naman ang plano ng mga dilawan o pinklawan na ito laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, so alam niyo ba na itong impeachment laban kay BP Sara, ano lang po ito, panakot. Yung alam mo ba yung parang bata na tinatakot nila si BP Sara Duterte. Magpa-file sila ng impeachment, kesyo nilustay ni BP Sara yung 125 million confidential fund nito. Alam niyo, paulit-ulit na lang na nireretaso yung confidential fund. Pansinin ninyo, yung impeachment na ipinal kay BP Sara nung nakaraang taon, walang laman. Yung 7 articles of impeachment, ang laman noon panay 125 million pesos na confidential fund. Inilagay sa betrayal of public trust, inilagay sa graft and corruption, inilagay sa kung ano-ano, no, culpable violation of the Constitution. Lahat po ng articles of impeachment, ang laman po noon, yung mga grounds po doon ay panay confidential and intelligence fund ni BP Sara. 'Di ba? So, di ba, pansinin ninyo, yung nagsalita si Franz Castro, sabi niya, yung binigay na confidential fund ni BP Sara Duterte, it encapsulate the betrayal of public trust. Yung betrayal daw of public trust, lahat ng yun. Ang sinasabi daw ng confidential fund ay betrayal of public trust, kaya dapat siyang ma-impeach. Pero alam nyo ba ang dahilan kung bakit ilang beses na i-final yung impeachment na yan? Kaya tuloy, itinapon, ibinasura ng Korte Suprema kasi wala po talaga sa loob nila. Hindi po sila seryoso na sampahan ng kaso si BP Sara, na ipa-impeach si BP Sara. Ang purpose lamang po noon ay takutin si BP Sara at i-sensationalize yung issue na ninakaw di umano ni BP Sara yung confidential fund niya. Kasi kung confidential fund lamang din naman ang pag-uusapan, 125 million versus 4.5 billion pesos kaya President Marcos Jr. Hindi ninyo kinu-question. Hindi ninyo kinu-question yung flood control na umaabot ng 1.2 trillion pesos. Mula po noong 2023, 2024, 2025, napakalaking pera po ang nawala sa kaban ng bayan. No? At idagdag mo pa dyan yung Maharlika Fund, idagdag mo pa yung PhilHealth Fund, idagdag mo pa dyan yung pagkawala ng pondo ng Land Bank, GSIS, Pag-ibig, SSS, Malasakit Center, inilipat sa National Treasury. Napakarami pong grounds for impeachment laban kay PBBM kumpara kay BP Sara Duterte. Pero pansinin ninyo itong mga dilawan na ito, hindi po sila nag-iingay kapag si PBBM na po ang nasasangkot sa mga issue ng corruption. Particularly dito po sa issue sa DPWH, ang flood control. Okay? So, alam niyo po yun. Ngayon po mga kaibigan, ang nakakatuwa po dito, napakaganda ng talagang ginawa ni BP Sara. Okay, ano po yung ginawa niya? Inihayag niya na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ano po ang impact nito, mga kaibigan? Yung mga totoong kongresista, yung mga naniniwala sa mga Duterte, yung mga loyal sa mga Duterte, na talaga namang nanahimik, nagkunwari na sila ay tutol na kay Duterte, ay babalik at ngayon ay bumabalik sa kanila. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi nga ang akala nila, ang iniisip nila, mahina si BP Sara Duterte. Kung kakampi sila kay BP Sara Duterte, baka ibagsak sila, baka gipitin sila ng administrasyon. Pansinin niyo, lahat ng kumakalaban sa administrasyon, pinatatahimik. Diba? At kung itong mga kongresistang ito ay lalaban at ipakikita yung suporta nila kaya
BP Sara, ang mangyayari niyan, mga kaibigan, ay baka mapahamak sila. 'Di ba? Baka mapahamak sila at matanggalan sila ng pondo o ng budget. Pag natanggalan sila ng pondo o ng budget, walang mangyayari. Paano nila magagampanan ngayon yung tungkulin nila sa bayan? Yung mga bagay na kailangan nilang gawin para sa kanilang mga constituents o mga kababayan. Alam naman po natin, mahirap maging kongresista. Okay? Mahirap maging kongresista kung ang pondo mo ay nakasalalay sa kung magkano at kung bibigyan ka ba ng House Speaker ng pondo. Tandaan po natin, sino po ang nagde-decide ng pondo? Siyempre, ang House of Representative Speaker. Okay, so si Speaker po ang nagbibigay ng pondo. At sino po ang nagbabudget at talagang kasama sa pagpirma ng pondo? Ang chairman ng appropriations. Ngayon po ay si Swansing, no? Sa Nueva Ecija. So, kung ikaw ay isang ordinaryong kongresista, no? Lalo na kung ikaw ay talagang Duterte fan or Duterte allied or Duterte supporter, matatakot ka. Kung hindi buo ang loob mo, matatakot ka talaga. Kasi baka gipitin ka ng mga kapwa mo kongresista na bayaran. Okay? Kaya ngayon, 215 plus 45 na mga congressmen who signed the impeachment against BP Sara is no longer a number. No? Lahat ng yan ay nadibag na. At kahapon po, naglabasan na talaga ang mga Duterte. Isa pong dahilan yan kung bakit natataranta na si Richard Heydarian, si Cielo Magno, at syempre, yung ilan sa kanyang mga alipores, no? Yung kanyang mga troll, si Attorney Falsis. Di ba? Sabi ni Richard Heydarian, it looks like Lenny pa din daw sa 2028. Ayan. So, ganito po yan, mga kaibigan. Kung inyong matatandaan, lagi ko pong sinasabi, between Nicolas Torre III, Riza Hontiveros, it was still Lenny pa rin yung malakas, no? At mas maganda. Bakit? Diyos ko po, Nicolas Torre III, anong alam niya sa pamumuno? Gayong obviously, he violated some provisions under the constitutions, under the 1987 Constitution, nang kasama po siya sa huli at nagpadakip kay dating Pangulong Duterte. Ang dami po niyang violate. Marami lang po, no? Hindi lamang po kay Duterte. Meron po siyang issue na talaga namang kinukuha, inaarbor yung mga kanyang mga alipores sa mga kaso, no? Kagaya na nga po yung cyclist. Inaarbor po niya yun dahil dun sa kalbong pulis. Ganon din po si Riza Hontiveros na kilala sa pamamagitan po ng pagbabayad ng mga testigo o tanim testigo. So paano mananalo si Riza Hontiveros at si Nicolas Torre III? Kaya nga sabi ko, si Lenny pa rin ang malakas. Pero kahit na malakas pa po si Lenny Robredo, no match pa rin po yan kay BP Sara Duterte. No match po yan. Hindi yan mananalo kay BP Sara Duterte. Kaya nga sabi ni Richard Heydarian, it looks like Lenny pa rin sa 2028. Yes, Lenny pa rin po ang kanilang pambato. Pero kahit na po pambato nila si Lenny, hindi pa rin po mananalo. Sad to say. Okay, eto na po. Ang pag-a-announce ni BP Sara na siya ay tatakbo sa 2028 presidential election ay isang hudyat na kahit kinawawa ang kanyang mga tauhan, particularly sina Attorney Zulaika Lopez, iba pang mga opisyal po niya sa DepEd noon, saka opisyal po niya sa Office of the Vice President, pinatawag, halos ikamatay po ni Attorney Zulaika Lopez, ipinakulong si Hector Grijaldo, lahat na. At siyempre, ipinakulong ang kanyang tatay, hindi po siya pinanghinaan ng loob. Ang nasa isip nitong mga dilawan na ito kahapon, kasi naman yung salita ba naman ni BP Sara, yung pambungad niya, it took her 47 years before she realized everything, di ba? Grabe, 47 years bago niya na-realize ang lahat. Na hindi raw siya nag-chase para sa kanyang, Maria Joseph Santissima Trinidad. Akala talaga ng mga dilawan, mga pinklawan, magre-resign itong si BP Sara. But it turns out to be, tatakbo siya
bilang presidente. At dahil sa kanyang announcement, mga kaibigan, ay nabuhayan ng loob itong mga itong mga tahimik na DDS supporters, itong mga kongresista na talaga namang Duterte yung kanilang mga sinusuportahan ever since nagtago lamang sila ng pansamantala. Eto pa mga kaibigan, ano po ang mensahe na nakita ninyo sa kanyang announcement? No? Ano po yung mensahe ng kanyang announcement na siya itatakbo sa pagkapangulo sa 2028? Ano yung dating niya sa inyo, mga kaibigan? No, bilang isang matalinong mamamayan, bilang isang analyst, no? Sa akin ang dating nito, malakas, matapang, buo ang loob, matatag, at hindi kailanman pinanghinaan ng loob si Vice President Sara Duterte. Ipinakita lamang po niya na handa siyang kumbaga ipaglaban ang kanyang karapatan, ipaglaban ang mga Pilipino sa mga katulad po nitong mga politiko na napapansin at nakikita natin sa kasalukuyan. Matapang po, katapangan po ang ibig sabihin noon sapagkat hindi siya pinanghinaan ng loob kahit na kinuha ang kanyang tatay, pinakidnap ang kanyang tatay, kulang na lang doon na makulong at mamatay si dating Pangulong Duterte. Still, sabi niya hindi siya luluhod. She will never bow down. At ito pa ang matindi, mga kaibigan. Yung kanyang announcement, yung kanyang salita laban kay Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Yung paghingi niya ng tawad sa milyong-milyong Pilipino dahil sa kanyang ginawang pagsuporta kay kay President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Nagkandaletse-letse ang Pilipinas. Sa totoo lang, napakahirap magtrabaho at maghanap ng trabaho ngayon, mga kaibigan. Di ba? Medyo hindi maganda. No? Hindi maganda yung kanyang ginawang pagsuporta kay Marcos Jr. Okay? So, yun po ang nabasa ko sa kanyang pahayag. Kaya ngayon, buhay na buhay ang mga politiko mula sa barangay level hanggang sa pataas sa national level ay talaga namang malakas na po ang loob na lumabas ngayon. Duterte ako, Duterte ako, Duterte ako. Yan na po ang naririnig natin sa kasalukuyan. Kahit po yung mga Pilipino na nagko-comment na ngayon sa aking Facebook, ang dami po, lumabas na po sila. Nung mga nakaraan po, kahit mag-post ako ng tungkol kay Duterte, pro-Duterte, ganyan, hindi po ako nakakabasa ng comments. Ngayon po, pinuputak din ng comments yung aking mga post sa Facebook. Ano po ang ibig sabihin nito? Nagkaroon tayo ng lakas ng loob na hindi pala talo si Vice President Sara Duterte. Hindi pala siya pinanghinaan ng loob. Hindi pala siya nag-give up. At ngayon, nang kanyang in-announce na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028, ito po yung signal na kaya niya tayong suportahan, kaya niya tayong ipagtanggol, at kaya niya tayong tulungan na maibalik ang lugmok na ekonomiya ng ating bansa. Okay? So eto pa mga kaibigan, nag-announce din naman si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi siya dadalo sa anumang hearing ngayong February 23. Hindi siya dadalo. Ano ibig sabihin nito? Bahala kayo dyan kung anong desisyon ninyo laban sa akin, dun sa kaso na ipinail sa akin, bahala kayo dyan. I will never attend to that. Simple lang, ibig sabihin noon. Confident si dating Pangulong Duterte na wala siyang nilabag na batas. At ang ginawa sa kanya ay isang political rendition. No? Ginamit lamang siya, ipinakulong lamang siya upang panghinaan ng loob si BP Sara. But it turns out to be mas lalong lumakas si BP Sara. So hindi po nanghina. Ngayon, ang pagpirma ni dating Pangulong Duterte sa waiver na hindi siya dadalo
sa Zoom meeting or even sa personal pre-trial hearing niya para dinggin ang kasong ipinalaban sa kanya ay isang hudyat ng pagiging kampante, pagiging confident, at siyempre inosente sa mga krimen na ibinabato laban sa kanya. Isa pa, napakatapang po ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi po niya, sa mga Pilipino lamang siya magpapaalila. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi siya kailanman paiilalim at susuko o magpapa-under o magpapaalila o alipin sa mga dayuhan. Lalo na sa International Criminal Court na alam naman po nating bayad ng administrasyong ito. Isa lamang ang kasong hinahawakan ng ICC. Ito po ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kapag hindi nila ito nalutas at hindi nila naipakulong si dating Pangulong Duterte, unti-unti mawawala ang mga bansang kasapi ng International Criminal Court. So ngayon, mga kaibigan, aligaga na po ang administrasyon, aligaga na po ang mga dilawan at pinklawan sa puwersa, kumbaga. Pero at the end of the day, iba-iba pong lakad yan. Okay? Kaya naman, si Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. ay nandoon na po sa Naga at nakipagpulong na kay Mayor Leni Robredo dahil wala pong pambato ang administrasyon. Naiintindihan natin yan. Wala pong pambato ang administrasyon kaya kailangan po nilang kumapit. Kailangan niyang kumapit sa mga dilawan o pinklawan. Hindi na po kasama dyan si Attorney Rowena Guanzon. Kung nais ninyo magkaroon ng ganitong analysis mga kaibigan, yung malalim na analysis, huwag ninyong kalilimutang mag-subscribe at ibahagi po ang inyong pananaw. Ano ba ang nakita ninyo sa announcement ni VP Sara na siya ay tatakbo sa pagkapangulo? Ano ba ang nakikita ninyo sa naging desisyon ni Pangulong Duterte na hindi siya dadalo sa pre-trial hearing? Yun lamang at maraming salamat.